Sobrang swerte ni Janina, naging boyfriend siya ni Mr. Harrington. I bet every woman envy of her, including us. Tama ka. Nasa kanya na lahat ng bagay sa mundo na gustong-gustong makuha ng isang babae. Fame, wealth, and beauty. And now she has a very handsome boyfriend. I wonder what good did she did in her past life, kaya nasa kanyang lahat ng blessings sa mundo. Napaka-unfair ng buhay. Komento na isa pang babae. Naputol ang pag-iisip ko nang marinig ko silang nag-uusap nang walang kapararakan habang humahagikik. Pinag-uusapan nila si Zion at Janina. Kailan pa naging girlfriend ni Zion si Janina? Sigurado ko, wishful thinking lang yun ng babaeng yon. Gusto ko silang sigawan at sabihin sa kanila, hindi boyfriend ni Janina si Zion dahil asawa ko na siya. Ngunit pinigilan kong aking sarili. Yeah, you're right. Come on! Let's see kung paano magpapropose si Janina ng kasal sa kanyang pinakamamahal na lalaki sa harap ng maraming tao. Tiyak magiging malaking issue to dahil maraming media personnel sa party. Tuwang-tuwang sabi ng isang babae na parang siya ang magpapropose. Excited na lumabas ng comfort room ang tatlong babae para saksihan ang palabas na gagawin ni Janina. Mabilis kong tinapos ang pagre-retouch ng makeup ko at lumabas ng comfort room. Bumalik ako sa maluwag na room kung saan ginanap ang jewelry auction kanina. Napakunot ang noo ko na makita ko umakyat si Janina sa stage. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to have this chance to propose to my beloved man in front of you guys. Kahit di pa tayo masyadong nagkita, pero sigurado akong mahal ko siya at siya ang para sa akin. Janina's pitch upstage while looking at Zion who has a blank expression on his face. Sinong maswerteng taong tinutukoy mo, Janina? Sigaw ng isang babae habang nakangiti. Ang ibang tao nakangiti sa kanya at umaasang hindi to tatanggihan ng kanyang minamahal ang kanyang proposal. Napasimangot ang mukha ni Janina na makita niya ako naglalakad papalapit kay Zion. At nang makita naman ako ni Zion, ngumiti siya sa akin, pero hindi niya ako kinausap. Napakatamis ng ngiti ni Janina habang nakatingin kay Zion na parang siya lang nakikita nitong tao na nakatayo at nakatingin sa kanya. Ang taong mahal ko at gusto kong makasama sa buong buhay ko, walang iba kundi si Zion Harrington. Anunsyo ni Janina sa lahat. I love you, Zion. Will you marry this beautiful lady? On the stage? Lahat ng mata biglang natuon kay Zion. Nakatingin ng mga to sa kanya, tumaasang tatanggapin niya ang marriage proposal ni Janina. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Though I know that I'm the person that Zion loved, but he was in front of many businessmen, and maybe some of them will like to be his client in the future, at kung tumanggi siya sa marriage proposal ni Janina, ay baka maapektuhan ang kumpanya niya. Nag-aalala ako na tatanggapin niya ang proposal ni Janina dahil sa pressure. Come on, Mr. Harrington. Say yes sa magandang babae sa stage. Sabi ng isa sa mga bisita na isang mayamang negosyante. Hiniling din ng ibang bisita kay Zion na tanggapin ang proposal ni Janina dahil sa tingin nila perfect match silang dalawa mula sa langit. Seryosong mukha ni Zion kay Janina bago ito nagsalita. I am sorry, but I will refuse your marriage proposal, Janina. It's not because you are not good enough for me or I am not good enough for you, but because I am already married and I love my one and only wife. At siya ang babae sa tabi ko. Tahasang sabi ni Zion. Wala akong narinig kahit katiting na pag-aalinlangan sa boses niya habang nagsasalita. Napasingha pa mga bisita nang marinig ang sinabi ni Zion habang namutla naman ang mukha ni Janina dahil sa kahihiyan. Well, sisisihin niyang kanyang sarili sa sobrang tiwala niya na hindi siya tatanggihan ni Zion. Di niya iniisip kung tatanggapin ba ni Zion ang kanyang marriage proposal or hindi. Marahil iniisip niya, walang nakasanob si Zion tanggihan siya sa harap ng maraming mayayamang negosyante sa bansa. Kaya sinamantala niya ang sitwasyon. Di niya akalaing tatanggihan ni Zion ang kanyang marriage proposal sa harapan mismo ng kanyang mukha. Well, in the first place, bakit ba siya nag-propose? Sa kanya, gayong di naman sila magkarelasyon. Nagmukha lang siyang tanga at katawa-tawa. Bukas, tiyak na magiging headline siya ng lahat ng dyaryo at balita sa telebisyon. I felt very at this moment kaya't mabilis kong nakalimutan na nangyari kanina. Pinatunayan at pinahayag ni Zion ang kanyang pagmamahal sa akin sa harap ng maraming tao na kinainggit ng lahat ng babae sa party, habang pagkaawa naman ang tiyak na nararamdaman nila para kay Janina. Gianni's POV. Baka sa mukha ni Janina ang pinaghalong sakit at pagkapahiya dahil sa bigong proposal nito kay Zion. Maraming reporter ang gustong magkaroon ng one-on-one interview sa amin ni Zion tungkol sa marriage proposal ng aktres.
Pero tumanggi si Zion na magsalita sa publiko at hindi rin niya ako pinayagang makipag-usap sa kahit na sinong reporter. Di raw kami celebrity kaya hindi na namin kailangan ipaliwanag sa publiko ang mga nangyari. Hiniling sa akin ni Zion na tumigil na ako sa pagiging personal assistant niya at manatili na lang sa bahay. He does not want me to feel awkward in the company because he knows malalaman ng lahat ng tao sa company ang tungkol sa amin kapag nakita nila kami sa news. Sinunod ko ang gusto niya. Sa tingin ko hindi masamang manatili sa bahay niya. Mas magkakaroon pa ako ng oras para makasama at alagaan si Lolo Fidel. Ano to, Lolo? Talong ko kay Lolo Fidel nang bigyan niya ako ng isang maliit na kahon at inutusang buksan ko raw ito. Abala ako sa pagtulong kay Felix sa paghahanda ng aming hapunan kanina nang ipatawag ako ni Lolo. Sinabihang pumunta sa kanyang silid. Pagpasok sa kwarto niya nakita ko siya nakaupo sa gilid ng kama niya at hinihintay ako. Para sa iyo yan, Gianni, sabi ni Lolo habang nakangiti. Buksan mo. Excited na binuksan ko ang box ng dahan-dahan. Natigilan na makita ang isang set ng rose gold na kwintas na may katlenong hikaw. Anong ibig sabihin nito, Lolo? Bakit mo ako binibigyan ng ganitong mamahaling alahas? Di ko napigilang magtanong. Hindi ko gustong anumang alahas o pera mula sa pamilya ni Zion. Ang kailangan ko sa kanila tanggapin ako ng tapat kahit galang lang ako sa isang hamak na pamilya. Walang makinang na pangalan sa lipunan at di tulad nila kilala sa mundong ginagalawan nila. Kunin mo, Gianni. It's a family heirloom. Pinasa yan sa akin ng aking ina nung kinasal ako sa lolo ni Zion. And now I want to pass these heirlooms to you. Saglit akong di nakapagsalita. Di ako makapaniwala. Nabibigyan ako ni Lolo ng napakamahal na regalo. Gusto kong maiyak dahil sa pinapakitang kabaitan sa akin. Hindi ko matatanggap ang alahas na ito, Lolo. Napakamahal nito at natatakot akong mawala ito kapag isinuot ko. Ngumiti sa akin si Lolo. Kinuha yung necklace at sinuot sa leg ko bago siya nagsalita. Actually, this set of jewelry is not as expensive as you think, Gianni. Pero ang emotional value nitong kwintas at hikaw, pag-ibig, at yun ang napamahal sa kanila. Di ko napigilang maluha sa kasiyahan. Di ko akalaing makakatanggap ako na napakahalagang regalo mula sa pamilya ng aking asawa. At lubos akong nagpapasalamat kay Lolo sa pagtitiwala at pagtanggap niya sa akin. Maraming salamat po, Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Dahil aalagaan ko po itong mabuti at ipapasa ko sa maging asawa ng aking panganay. Niyakap ko na mahigpit si Lolo. How I wish mabuhay siya na napakahabang panahon para makita niya magiging apo niya sa amin ni Zion. Binitawan ako ni Lolo na makarinig kami ng katok sa pinto. Si Shell pala ang kumakatok. Napangiti siya na makita niya ang suot kong kwintas pero hindi siya nagkomento tungkol dito. Ano yon, Shell? Tanong ni Lolo sa kanya. Nasa labas ng gate si Sir Zion. Inutusan niya akong sabihin kay Gianni na magbihis siya dahil aalis daw sila. Maghihintay raw siya sa loob ng kotse niya. Sabi ni Shell sa akin. May surpresa yata sa iyong apo ko, Gianni. Panunokso sa akin ni Lolo. Go! Magbihis ka na at huwag mo nang hintayin pa ang iyong prinsipe at huwag mo rin tatanggalin ang kwenta sa leeg mo. Suot mo rin ang hikaw dahil set iyon. Ngumiti ako kay Lolo at niyakap ulit siya. Maraming salamat, Lolo. Napakabait mo po sa akin. Di sumagot si Lolo sa halip. Baga niya akong tinulak paalis. Mabilis akong nagpalit ng damit at pagkatapos, sinuot na sa tenga kong hikaw. Simpleng night dress lang ang suot ko na binili ni Zion para sa akin pero ang elegante kong tingnan sa damit na to. Nag-spray ako ng pabango at kinuhang pitaka ko bago ko lumabas ng kwarto namin. Nagmamadaling pinuntahan ng asawa ko na nakasakay sa kotse niya. Lumabas si Zion sa kotse niya para pagbuksan ako ng pinto na makita niya akong paparating. Malawak ang ngiti niya habang nakatitig sa mukha ko ang kanyang mga mata na puno ng paghanga. My wife is the most beautiful woman on earth. Puri niya sa akin habang nakangiti. Oo, mo ha? I said while shaking my head. Pero puno ng sayang puso ko dahil sa simpleng papuri niya sa akin. Sa tayo pupunta? Tanong ko pagkaupo ko sa loob ng sasakyan niya. Sa isang magandang restaurant. Sagot niya. Nakakunot ang noo ko na makita ko siyang nakangiti ng misteryoso. Baka may surprise sa akin gaya ng sinabi ni Lolo kanina. I am glad binigay sa'yo ni Lolo Zion ang aming family heirloom. Bagay na bagay sa'yo na para bang ginawa talaga yan para sa'yo. Komento ni Zion na makita niya ang suot kong kwintas at hikaw. Thank you.
Iingatan kong kwinta sa tikaw na to, dahil ito para naman maipasa ko sa magiging anak natin. Nakangiting sagot ko sa kanya. Ngumiti si Zion, tubango sa akin. Kitang-kita kong labis sa saya sa kanyang mukha, kagaya ng naramdaman kong saya sa aking puso. Dinala ako ni Zion sa isang Japanese restaurant. Sinabi niya na meron siyang reserbasyon para sa 2 tao sa isang pribadong silid. Kaya inatid na lang kami ng waiter sa reservation room. Pero bago kami makarating sa room reservation, biglang nag-excuse si Zion. Sinabihan akong maunang pumasok sa loob ng room dahil pupunta lang siya sa men's room. Patuloy akong pumasok, sumunod sa waiter hanggang nakarating kami sa reservation room para sa 2 tao na pinareserve ni Zion ng maaga. "This is your room, ma'am," sabi sa akin ng waiter habang nakangiti. Binuksan ang pintuan para makapasok ako. Papasok na sana ako sa loob ng room na bigla akong napatigil na makita kong kwartong napapalamutian ng maraming lobo. Maraming pink na lobong lumulutang sa kisame at pulang rosas na ang gaganda ang nakapalamuti sa buong kwarto. Pero ang kinagulat ko ay ang mga salitang nakasulat sa dingding. "Will you marry me again?" Yon ang mga katagang nakasulat sa dingding. "I know that it's too late, but because we are already married and consummated our marriage, but I still want to ask you this. Will you marry me for the second time, Pauline Gianni Cruz?" Sabi ni Zion sa akin habang nakatayo sa may pintuan. Nakaramdam ako ng hiya nung sinabi niya na consummated na ang kasal namin, pero nag-uumapaw ang kaligayahan sa puso ko, kaya inignore ko na lamang ang pagkapahiyang nararamdaman ko. Dahan-dahang lumapit sa akin si Zion, lumuhod sa harapan ko, habang pinapakita sa akin ang wedding ring. "Anong ginagawa mo, Zion? We're already husband and wife, kaya hindi mo na kailangan pang gawin to?" Sabi ko sa kanya. Pero ang puso ko'y namamagana yata sa labis na kaligayahan. "Just answer my question. Gianni, are you willing to marry me for the second time?" Naiinip na tanong ni Zion. "Of course, yes. Bakit ko tatanggihan ang maganda mong marriage proposal?" Tumayo si Zion. Sinuot sa daliri ko ang singsing. He smiled and without a word, he gave me an unforgettable kiss that made my knees shake. Nakaramdam ako ng sobrang saya at di makapaniwala. Natatakot akong nananaginip lamang ako at anumang oras maaari akong magising at matuklas ang isang panaginip lang palang lahat. Pero ang malalim niyang halik nagsasabi sa akin na hindi ako nananaginip, na ang lahat ng ito'y totoo talaga. Zion's POV. Kanina ko pa hinihintay ang taong kamit ko ngayon, pero halos mag-iisang oras na akong naghihintay sa kanya, di pa rin siya dumarating. Hindi ko maintindihan pero parang kinakabahan ako. Siguro naman walang masamang mangyayari kay Ferrer, kung kaya't hanggang ngayon wala pa rin siya dito. Si Ferrer ay ang detective na inutusan ko mag-imbestiga tungkol sa nangyaring aksidente 9 years ago na ikinasawi ng mga magulang ko at ng ama ni Gianni. May hinala kasi ako na stage accident ang nangyari at hindi isang normal na aksidente lamang. Kanina tinawagan ako ni Ferrer. Binalita niya sa akin na may natuklasan daw ito na bago tungkol sa aksidente na tiyak daw hindi ko pa alam. Nang matanggap ko ang tawag niya, agad kong tinapos ang meeting ko para makipagkita sa kanya. Tinext niya sa akin ang address kung saan kami magkikita. Nang tanungin ko siya kung bakit sa lugar na ito kailangan namin mag-meet, ang sagot niya dahil masyadong delikado raw kapag sa mataang lugar kami nagkita. Lalo tuloy lumakas ang kutob ko na may malaking taong involved sa nangyaring aksidente sa aking mga magulang. Naiinip na ako sa paghihintay, kaya hindi na ako nakatiis at tinawagan ko si Ferrer. Ngunit out of coverage ang cellphone nito, kaya hindi ko siya makontak. Nung halos 2 oras na akong naghihintay sa kanya, nagdesisyon na akong umalis. Sa tingin ko, hindi na nga siya darating pa. Alam ko kukontakin niya ako mamaya para magpaliwanag kung ba't siya narating sa usapan namin. Naglakad ako papalapit sa aking kotse na pinarada ko malapit sa luma at abandonadong gusali. Akmang bubuksan ko na ang pintuan ng aking kotse nang bigla na lang may malakas na bagay ang bumangga sa likuran ng poste ko. Agad akong umikot para tingnan kung ano iyon. Biglang nanlaki ang mga mata ko na makita ko si Ferrer sa ibaba ng bumper at nakasandig habang nakapikit ang mga mata. Duguan to at may tama ng baril sa kaliwang dibdib. "What happened, Ferrer? Bakit kanya ng itsura mo? Sinong may kagagawan yan sa'yo?" Tanong ko sa kanya. Akmang tutulungan ko siyang makatayo, ngunit pinigilan niyang aking kamay at pagkatapos ay umiling. "Nasa loob ng bag ko ang mga dapat mong malaman, Zion?"
Kahit hirap magsalita, pinilit pa rin itong makapagsalita. Save it later. Mas mahalaga ang buhay mo kaya dapat madala agad kita sa ospital. Tinangka ko siyang itayo ulit, ngunit muli lang niya akong pinigilan. Mag-ingat ka kay... Di na nagawang tapusin ni Ferrer ang kanyang sinasabi dahil bigla itong sumuka ng dugo. Damn it! Malakas akong napamura. Binuhat ko siya. Salakay sa aking kotse. Dinala sa pinakamalapit na ospital. Di ako mapakali habang nasa loob ng operating room si Ferrer. Pakiramdam ko may malhagang bagay siya natuklasan at siguro tungkol yon sa taong dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko. Siguro nalaman niya kung sino may pakana ng aksidente kaya't pinagtangkaan din ng taong yon ang buhay ni Ferrer. Napatitig ako sa bag na ibinigay sa akin ni Ferrer. Basta ko na lang yon ipinatong sa upuan at di ko pinag-abalahang buksan. Di ko alam kung anong matutuklasan ko kapag binuksan ko ang bag na iyon at makitang bagay na pinarotektahan ni Ferrer ng kanyang buhay. Bigla ako napatayo nang lumabas ng doktor mula sa operating room. Kamag-anak ka ba ng pasyente? Tanong sa akin ng doktor. No, he works for me. Mabilis kong sagot. How is he, doc? Is he okay now? Biglang lumungkot ang anyo ng doktor at umiling-iling. I am sorry to say, pero hindi na namin nagawang sagipin ang kanyang buhay. Masyadong marami ng dugong nawala sa katawan niya. Hindi niya nakinaya. It's better for you to call his family and inform them about his death. Excuse me, may pasyente pa akong pupuntahan? Pagkaalis ng doktor, malakas kong sinuntok ang dingding. Naramdaman kong sakit na gumapang mula sa aking kamao, patungo sa aking siko, ngunit hindi ko yon ilalintana. Dahil tiyak mas masakit pa ang mararamdaman ng pamilya ni Ferrer kapag nalaman nilang patay na ang kanilang mahal sa buhay at namatay siya dahil sa pinatrabaho ko sa kanya. Ano bang natuklasan niya para hindi siya hayaan na patuloy na mabuhay? Lumipad ang tingin ko sa bag na nakapatong sa upuan. Nilapitan ko ito, takmang bubuksan ko, nang biglang napahinto. Kailan ko na palang ipaalam sa pamilya ni Ferrer ang kanyang pagpanaw? Sa pagkakaalam ko, isa pa lamang anak ni Ferrer at ng kanyang asawa. At dahil namatay siya habang nagtatrabaho para sa akin, dapat kong sagutin ang pag-aaral ng kanyang anak, pati na rin ang gastusin ng pagpapalibing ng kanyang mga labi. Kahit sa ganitong paraan, makakabayad ako sa ginawa niya para sa akin. Kahit sa bintang binayaran ko siya para gawin ang trabahong ibinigay ko. Dahil ang buhay niya hindi kayang bayaran kahit ka napakalaking halaga. Pagkatapos ko may paalam sa asawa ni Ferrer ang kanyang pagpanaw, hinintay ko muna siya bago ko umalis ng ospital. Pero sinabi ko sa kanyang huwag siyang mag-alala sa gastos para sa pagpapalibing ng kanyang asawa at pag-aaral ng kanilang anak dahil sasagutin kong lahat ng yon. Habang sakay ako ng aking kotse, muling sumagi sa isip ko ang bag. Tinabi ko sa gilid ng kalsadang kotse ko at may pananabik na pinagbuksan ang bag. Kumunot ang aking noo na makita kong walang laman ang bag. Bakit walang laman? Nasa ng impormasyon na nakalap ni Ferrer na naging sanhi pa ng kanyang pagkamatay? May kumuha bang ibang tao sa laman ng bag? Ngunit bakit sabi ni Ferrer, nasa loob ng bag ay may gusto kong malaman? Disappointed na ipinagpag ko ang loob ng bag. Hindi ako makapaniwala na isang walang laman na bag ang pinoprotektahan ni Ferrer ng kanyang buhay. Habang pinapagpag ko, may nalaglag na isang itim na USB. Agad na puno ng excitement ang aking dibdib sa pag-iisip na baka nasa loob ng USB ang kasagutan sa aking mga katanungan. Nagmamadaling kinuha ko ang daladala kong laptop na nasa aking upuan at ipinasak ang USB. Agad na lumabas ang video ni Ferrer. Halatadong kanina lamang nito ay nirecord ang video dahil ko nung itsura niya na makita ko siya kanina, karon din ang itsura niya ngayon. May pananabik na pinanood ko ang nirecord na video ni Ferrer habang nagsasalita siya at pakiramdam ko biglang lumaki ng 2 beses ang ulo ko nang marinig ko ang kanyang mga sinabi. Ayon kay Ferrer, natuklasan nito na ang Manny Gianni ang nagmamaneho ng truck na sumalpok sa kotse ng mga magulang ko at sinadya talaga ang nangyari para mamatay ang mga magulang ko. Ilang seconds lamang ang video. Hindi may paliwanag ni Ferrer kung bakit ito sinasabi na ang ama ni Gianni ang pumatay sa aking mga magulang. Naputol kasi ang video dahil bigla itong natumba matapos pumailan lang isang malakas sa putok ng baril. Pakiramdam ko wala ako sa sarili matapos mapanood ang maikling video recording ni Ferrer. Nahulog ako sa malalim ang pag-iisip. Paano mangyayari na ang ama ni Gianni ang magmamaneho ng truck? Gayong kasama siya ng mga magulang ko at kasama ring namatay. Hindi kaya nagkamali lang na nakuha ang impormasyon si Ferrer?
Ngunit hindi siya magsisinungaling sa akin, lalo pangat may taong gustong pumatay sa kanya. Hindi ko alam kung paano haharapin at pakikisamahan sa Gianni. Sakaling mapatunayan ko na totoo nga ang sinabi ni Ferrer na ang kanyang ama nga ang pumatay sa mga magulang ko. At kahit patay na rin ang kanyang ama, hindi ko pa rin siya mapapatawad. Pero paano na kami ni Gianni? Muli na naman ba kaming magkakalayo?